Pahiga na sana si Portia nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon at tumatawag si Theodore. "Hello, glad you're awake, Anito. Bakit po sana? May iuutos po ba kayo?" Tanong niya rito. "Wala naman, I just want to inform you that I'm here outside of your house," sagot nito. "Ha?" Mabilis na bumangon naman ang dalaga at lumabas 9:00 na ng gabi. Bakit kaya nasa labas pa ito? Maingat lang ang kilos niya dahil baka magising ang kanyang tiya at papa. Paglabas niya ay nasalayan niya kaagad ang kotseng nakaparada sa unahan. Pinatay niya ang tawag at nilapitan ito. Sinadya pa talagang ay parada sa bandang madilim na parte ng kabilang kanto. Napapatingin siya sa paligid at baka may makakita sa kanya. Binuksan naman ng binata ang pinto ng sasakyan at hinila siya papasok. "Sandali," aniya at sobrang hina ng kanyang boses. "Ba't ka po nandito?" tanong niya. Napalunok siya ng mapansing nakatitig lang sa kanya ang binata at seryoso ito. Sinubukan niyang kumawala sa hawak nito subalit lalo lamang siyang hinila nito at kamantek na ring maghalikan sa sobrang lapit. "I missed you," sagot nito. Kaagad na napatingin naman si Portia sa kahit saang banda ng sasakyan huwag lang mag-abot ang kanilang paningin. Hindi niya maintindihan pero naging eratiko ang kanyang dibdib at hindi maipaliwanag ang kakaibang saya ng puso niya. "I said I miss you," sambit na naman ni Theodore. Inis na napaikot naman ni Portia ang kanyang mata para itago ang kilig na nararamdaman. "Ano ba?" relda mo niya at tinakpan ang mukha. Natawa naman si Theodore sa naging reaksyon niya. "What?" Idagdag pa ang napakamanli na boses nito na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Pakiramdam niya ay kinikiliti na siya. Umayos siya sa pagkakaupo at kagat ang kanyang labi. Ayaw niyang ngumiti, hindi pwedeng bumigay siya agad. "Hindi kita nahatid kanina dahil may emergency sa bahay," saad nito. "Bakit? May nangyari ba?" "Yuzi señorito. I mean, sa bahay ng mga magulang ko," sagot nito. Aniya at napatungo. "I want you to come with me tomorrow. Ipakikilala kita sa relatives ko. Family gathering namin bukas," saad nito. "Ha? Ba't mo naman ako ipapakilala sa kanila?" "Nako, umayos-ayos ka Gov," aniya rito. "I told you to call me by my name when we're out of work," wika nito. Tiningnan lamang siya ni Portia at napatungo. "Theodore," aniya. Ngumiti naman ang binata at nagulat pa siya nang hawakan nito ang kanyang buhok at maingat na hinaplos iyon. "Even the night knew how beautiful you are," sambit nito. Napalunok naman si Portia at nahihiyang nginitian ito. "Iyan lang po ba ang pakay niyo sa akin? Pwede niyo naman po akong i-message. Tumawag din kayo kanina pwede yun. Dapat sinabi niyo na lang doon hehe," aniya at sana nga ay hindi na naman ito mabad mood. "I want to tell you in person, may problema ba?" sagot nito. "Sa akin ay wala naman, pero sa mga kapitbahay ko kapag nalaman nilang may kinikita ako sa dilim, oo, malaking problema iyon," aniya. "Wala naman tayong ginagawang masama, unless..." Tinitigan siya ni Theodore at kakaiba ang ngiti nito sa kanyang labi. "Hoy, ano ba ang iniisip mo? Babalik na ako sa bahay. Baka hinahanap na ako roon," wika niya at akmang bubuksan na ang pinto ng mabilis na i-lock iyon ng binata at hinila siya. Akmang magpupumiglas pa sana siya nang sakupin nito ang kanyang labi. Hindi naman siya nakagalaw at hinayaan itong halikan siya, kahit na tumanggi siyang na-miss niya rin ito at traidor ang kanyang katawan. Ilang minuto rin yun bago siya binitiwan ng binata. "Damn, I think I'm going to sleep soundly tonight," anito habang nakangiti sa kanya. Nahihiyang napahawak naman si Portia sa labi niya at iniwas ang tingin dito. "Stop avoiding me Portia, hindi rin naman ako titigil kahahabol sa'yo. Mauubos lang ang lakas mo," saad nito. Napalunok naman ang dalaga. "Papasok na ako sa bahay. Gabi na," aniya rito at in-unlock naman ng binata ang pinto ng sasakyan. "Hatid na kita," sambit nito. Nanlaki naman ang mata ng dalaga. "Sumusobra ka na, Theodore. Hindi porket boss kita ay ganyan ka na. Isipin mo wala tayo sa trabaho ngayon. Nakahalik ka na nga, gusto mo pa akong ihatid. Dito ka lang. Kapag nakita ka ng mga kapitbahay ko malilintikan ako sa papa ko," aniya rito. "So what? Ipakilala mo na rin ako sa family mo formally," sambit nito. "Ewan ko sa'yo, hindi tayo mag-jowa no, umayos ka nga.
Good night na, see you bukas, wika niya ay nagmamadaling bumaba. Tumakbo siya pabalik sa bahay nila at baka makita pa siya ng mga especially iyang kapitbahay. Pagbukas niya ng pinto ay kamantek pa siyang mapasigaw nang makita ang papa niya. "Oh anak, ba't nasa labas ka pa? Akala ko nakalimutan lang i-lock itong pinto. Ano ba ang ginagawa mo sa labas? Okay ka lang ba? Ba't parang takot na takot ka?" Tanong ng papa niya. Napabusangot naman siya at napahawak sa kanyang dibdib. "Akala ko pumulto nangugulat naman kayo. Magsalita ka naman po," wika niya. Natawa naman ang papa niya. "Sa gwapo kong to na pagkamalan mo pang multo. Sige na, matulog ka ng maaga. Huwag kang tumambay riyan sa labas at delikado. Alam mo naman ang panahon ngayon, hindi na safe. May trabaho ka pa bukas, huwag kang magpuyat masyado at wala ka namang jowa." Parang sinakiyan naman ang likuran niya ng 3 tao sa bigat. "Grabe ka naman papa," aniya rito. Tumawa lamang ito at bumalik na sa kwarto nila ng asawa nito. Gusto niya sanang puntahan si Jasmine sa kwarto nito pero baka natutulog na ito kaya pumasok na lamang siya sa kwarto niya at humiga. Nakatingin lamang siya sa kisame ng bahay nila at binibilang ang mga butiking nakikita niya. Napahawak siya sa labi niya at bahagyang dinilaan iyon. Impit niyang tili at nakagat ang unan. "Ano ba?" aniya at kinikilig na napangiti. Mahihirapan yata siyang matulog ngayon. Masiyadong makabagbag damdamin ang ganap kanina. Pakiramdam niya ay lumabas ang kanyang kaluluwa sa sobrang kilig. Ang sarap din ng halik ni Theodore. Kinabukasan ay namili siya ng damit niya. Iyong bago at talagang inayos niya ang kanyang sarili para magmukhang kaaya-aya sa mata ng pamilya ni Theodore. Wala naman siyang dapat patunayan maliban sa kailangan presentable siya para hindi siya mapagkamalang outsider. Hindi man lang mapahiya ang binata. Naglagay siya ng light makeup at maayos na sinukle ang natural niyang wavy na itim na buhok. Nang makontento ay lumabas na siya at kaagad na namangha naman ang kanyang tiya. "Grabe, ang ganda mo yata ngayon, Portia. May lakad ka yata Bagay na bagay sa iyo ang ganyan," komento ng kanyang tiya. Napangiti naman siya rito at umikot pa. "Bagay po ba?" nakangiting tanong niya rito. Itinaas naman nito ang hinlalaki at tumangu-tangu. "Sobrang bagay, sosyal na soysal kang tingnan." "Salamat po," aniya. Bumukas naman ang kwarto ni Jasmine at kagaya niya ay nakapormal din ito. "Ay, grabe, kaya hindi na ako magtataka kung bakit laman tayo ng chismis. Ang gaganda niyo," sambit ng tiya niya. Natawa naman sila. "May lakad ka ngayon Jasmine?" tanong ng ina nito. "Oo ma, trabaho lang," sagot nito. Tumango naman ito. "Sige po, mauuna na kami," saad ni Portia at lumabas na sila. Sabay na rin silang sumakay ng tricycle. Nauna na nga siyang bumaba at sa Kapitolyo lang naman siya. "Ingat ka," aniya kay Jasmine. Tumango naman ito at kumaway na sa kanya. "Ako na magbabayad ng pamasahe mo, anito." "Salamat," wika ni Portia at pumasok na. Kita niya ang pagtingin ng mga tao sa kanya kaya nahiya siya. "Akala namin kung sinong bago, ikaw pala iyan, Portia. Grabe ang ganda mo lalo sa ganiyang ayos," saad ng kanyang katrabaho. "Maraming salamat po," aniya rito at pumasok na sa opisina ni Theodore. Pagpasok niya ay nakaupo na ang binata at napanganga pa ito nang makita siya. "Magandang umaga po Gov," bati niya rito at umupo na sa kanyang table. "Very good morning indeed. You look gorgeous today," komento nito. "Thank you po. You look good. So good," anito ulit. Nakagat naman ng dalaga ang labi niya para mapigilan ang sarili ng umiti. "Thank you ulit," aniya na ikinangiti na rin ng binata. Bandang hapon nga ay umalis na sila. Nag-ayos lang siya saglit para naman kahit papaano ay hindi siya hulas pagdating nila. Kahit kinakabahan ay wala naman siyang magagawa. Alam niyang hindi ito magpapaawat kaya go na lang. "Theodore," tawag niya rito habang busy ito sa pagmamaneho. "Yes," sagot nito at nilingon siya. Nakangiti ito. "Ang saya mo yata," komento ni Portia rito. "You call me by my name. Mas maganda pala kapag ikaw ang tumatawag sa akin ng ganoon. Feeling ko lalo akong pumupogi," wika nito. "Ang feeling," aniya at napairap. Theodore just smiled at her. "Ano pala ang sasabihin mo?" tanong nito. "Istrikto ba ang family mo?" Yusise niya rito. "Well, medyo. I don't know.
Hindi naman ako lumaki kasama sila. I'm a lola's boy. Lumaki ako kasama ang lola ko. Nag-asawa ulit ang dad ko nung mamatay si mommy. Just stay with me. Hindi kita pababayaan doon, okay? Just relax, sambit nito. Wala na rin pala ang mommy mo, mahinang sambit ni Portia. Tumungo-tango naman ang binata. When I was 10, hindi kami magkasundo ng stepmom ko kaya hindi na ako nakatira sa kanila. This is the first time na magkikita kami ulit for decades. It's hard for me to be with them dahil strict si tita, and I hated the fact that she's taking over my mom's role. Una pa lang pagkatapos nilang ikasal ni dad, alam kong ayaw niya sa kin. Para bang ako yung tinak sa paningin niya and I get it. She's partly delusional and a social climber. Kaya ngayon na naging parte na siya ng family nagre-rena-renahan. It's fine with me dahil wala naman na akong pakialam sa kanila. Don't get affected kung ano man ang marinig mo sa kanila, wika nito. She feels sorry for him. Yung stepmother ko naman kahit na mabunganga ay mabait. Ramdam kong tinuturing niya akong anak. Medyo matabil ang dila pero ganoon talaga siya. Hindi ko rin naramdaman na minaltrato ako. Siguro paswertehan na lang talaga sa buhay ano. Aniya rito. That's good to hear. I can live without them. But you, mahihirapan ka dahil sa sitwasyon mo. I'm glad that you have a kind stepmom unlike me, anito. Tiningnan naman ni Portia ang binata at tipid na napangiti. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang kanyang kamay. Don't stare for too long, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko't lamukusan kita ng halik, sambit nito. Mabilis na umayos naman ang dalaga at napatingin sa daan. Theodore just chuckled. Ilang sandali lang naman ay huminto sila sa isang napakalaking bahay. Mansion to be exact. Wow! Ani ng dalaga, mas malaki ito kaysa bahay ng binata. Binuksan ng gwardya ang malaking gate at pumasok na sila. May mga nakaparadang mga sasakyan sa labas at mukhang sila na lang ang hinihintay. Hinawakan ni Theodore ang kanyang kamay ng mahigpit at pumasok na sila sa loob. Pakiramdam ng dalaga ay nawala ng lakas ang paa niya nang makitang lahat sila ay nakatuon ang pansin sa kanilang dalawa. Pagkapasok nila ay biglang tumahimik. Hindi naman may angat ng dalaga ang mukha niya sa sobrang hiya. Theodore held her hand tightly. Enough with the stares, seryosong wika ng binata at kaagad na nagkumustahan naman sila. Hindi maingay at tila kontrolado ang mga boses. Casual lang at hindi binibitiwan ni Theodore ang kamay niya which is a good thing dahil para na siyang yelo sa lamig. Iba-ibang intensidad pa ng tingin ang tinatanggap niya. Just relax, bulong ng binata sa tainga niya. Theodore, girlfriend mo. Napatingin naman si Portia sa nagtanong at nanlaki ang mata nang makita si Jasmine sa tabi nito at naglalakad palapit sa kanila. Kita niyang gulat na gulat din ito. Alexander, wika naman ni Theodore. Babe, this is my cousin, Governor Theodore Elizalde. And this is her girlfriend I guess. Wika nung Alexander at ninisihan pa ang binata. Hindi naman kumontra si Theodore kaya napatingin siya kay Jasmine na nakipagkamayan pa sa kanila. Mag-uusap tayo, sambit ni Jasmine sa sobrang hina. Tumungo naman si Portia at pumwesto na sila sa unahan. Hinihintay pa nila na bumaba ang parents ni Theodore na nasa taas pa raw. What the, Portia? Ani Jasmine sa mahinang boses. Natawa sila pareho. Kaya pala bihis na bihis ka. Hindi mo sinabi sa Kin na kayo na pala ni Gov, anito at nakanguso na. Hindi ko nakwento sa iyo pero promise hindi kami. Ewan ko nga ba't ako dinala rito at pinakilala sa mga relatives niya, wika niya rito. Natawa naman si Jasmine. Usap tayo mamaya sa bahay, anito. Tumungo naman siya at mukhang mahaba-habang tsikahan ang mangyayari. You know her? Tanong ni Theodore sa kanya. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya o hindi pero lumapit siya sa binata at nakinig naman ito. Stepsister ko, sagot niya rito. Wow! Ani Theodore at natawa, maski siya ay natawa na rin. Ngayon ko lang nalaman na related silang dalawa, wika ni Theodore. Ha? What do you mean? Tanong ni Alexander. They're stepsisters, sagot ni Theodore. Gulat na napalingon naman si Alexander kay Jasmine na tumungo-tango lang. Ilang saglit pa ay natigil sila nang bumaba na ang ama at stepmother ni Theodore. Napatingin si Portia sa binata at seryoso lang ang ekspresyon nito sa mukha. Alexander checked on him too.
Nakipagkamustahan ang mga ito sa mga kamag-anak nila at ilang saglit pa ay nasa harapan na nila ito. Napatayo sila at kung kanina ay okay na ang pakiramdam ni Portia subalit ngayon para na siyang maipaom sa kakaibang pakiramdam. Mainit na malamig. I'm glad you came, son, masayang wika ng ama nito at niyakap ang anak. Hindi naman kumibo si Theodore. I heard about the business expansion in Italy. Good job, hindi nagkamali ang lola mo na sayo ipamana ang business niya, wika nito at tinapik pa ang balikat. I know, sagot naman ni Theodore. It's been a long time, Jordan. Girlfriend mo ba tong kasama mo? Tanong ng stepmother niya. Hinawakan naman ni Theodore ang kamay niya ng mahigpit. Good evening po sa inyo, bati niya. Tiningnan naman siya ng ama ni Theodore at nginitian. Like father, like son. Magaling pumili ng babae, anito at nagpaalam na puntahan muna ang iba nilang relatives. Saan mo naman nakilala ang babaeng to, Theodore? Sure ka bang hindi ka pineperahan nito? Tanong ng babae at tiningnan pa siya mula ulo hanggang paa. Natawa naman nagpagak si Portia sa narinig. I'm sure she's not like you, sagot naman ng binata. What? Anito at tila hindi nagustuhan ang sinabi ng binata. Hinawakan naman ni Portia ang kamay ni Theodore at pinapakalma ito. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako ganoong klase ng tao, sabat niya. Hindi kita tinatanong, molditang wika nito at nginitian siya. Nakaramdam naman kaagad ng hiya ang dalaga. Nilingon siya ni Theodore at sigurado siyang ramdam nito ang pagiging uncomfortable niya. Wala ka sa lugar para manggialam sa desisyon ko sa buhay. Stay in your line, sabat ni Theodore. I'm just being concerned, sabat ng babae. I don't need your consent. Mas kailangan ng eyebrow mo ang concern na iyan at hindi nagiging pantay. Hindi ka ba binigyan ni daddy ng pera pampa-botox mo? Asek ni Theodore. Siniko naman niya ito. What? Anito sa kanya? I'm just telling the truth, dagdag pa ng binata. Kung napipilitin ka lang na pumunta rito, you're free to go. Hindi yung mang-iinsulto ka na para bang perfect ka. Hindi ka kailangan dito. You're not a part of this family. Matagal na, molditang sambit nito. Napahawak ito sa noo niya at mukhang na-stress. Ba't naman ako aalis? I'm the legitimate child. I'm Anne Elizalde. Kahit pa balik-baliktaran ang mundo, baka nakalimutan mo na kung ano ka lang noon. You're nothing. Wala kang karapatang paalisin ako, ikaw ang dapat umalis. Lahat ng tao rito alam kung ano ang role mo sa bahay na to. My father's favorite itchy doll, nakangiting sambit ni Theodore. Hindi naman maipagkakaila ang galit at inis sa mukha ng babae. May araw ka rin, Theodore. I'm the wife now, anak ka lang, giit nito. Who cares? Inis na tiningnan naman sila nito at ngumiti ng plastik saka tumalikod. Bunch of idiots, anito. Naikuyom naman ni Theodore ang kamao niya. Relax bud, huwag kang papekto sa stepmother mong na-overdose yata ng anesthesia sa sobrang kapal ng mukha. Halos hindi ko siya makilala kanina. Ugat na lang siguro niya sa loob ang hindi pa napa-surgery, natatawang sambit ni Alexander. Umupo na ulit sila. I'm sorry, wika ng binata. Okay lang, naiintindihan kita, sagot iya rito. Kung wala ka, hindi lang ang insultong iyon ang matatanggap niya sa kin, sambit nito. Ha! Portia, kung bastos ang kausap mo bastyusan mo rin pabalik. That scheming woman is not a saint, so do I. Alam ng mga relatives ko kung gaano ka walang hiya ang babae yan. Hindi ko lang maintindihan ng ama ko kung bakit baliw na baliw sa kanya. Halata namang pera lang ang habol niya noon pa, anito. Mind you, caught in the act pa yan na nagloko, sabat ni Alexander. Baka mahal niya lang talaga, sambit naman ni Jasmine. No, it's not love. Tanga lang talaga ang ama ko. Nasaan na pala ang mga kapatid mo? Ani Alexander. May mga kapatid ka rin. Yeah, mana sa nanay nilang sobrang sama rin ng ugali. How I wish Debbie was here to put them in their place. Mahirap kasi kapag lalaki ka tapos bumangera. Hindi mo pwedeng sagot-sagutin ng direkta at kapag umiyak ikaw pa ang masama kahit binabalik mo lang naman ang traito nila sa'yo, wika ni Alexander. Pinaparinggan mo ba ako? Sabat ni Jasmine. Kaagad na umiling naman ang binata. Not guilty, sagot nito. Natawa naman si Portia. Maagang pumasok si Portia at medyo busy sila ngayon dahil malapit na ang fiesta ng lugar nila.
Nung mga nakaraan nga ay halos hindi sila magkita ni Theodore dahil marami itong pinuntahan. Siya naman ay inaayos ang mga reports. Pagpasok niya ay ramdam niya ang malamig na opisina. Walang ngiti ng binata na bumungad at wala rin ang good momming nito. Wala pa siya, aniya at umupo na sa kanyang desk. Inayos na lang muna niya ang opisina pamatay ng oras. Ilang beses na siyang tumingin sa orasan at magte-10 o'clock na wala pa rin ito. Usually kapag hindi ito nakakabalik ng opisina ay tinatawagan siya o kaya text. Himala ngayon at wala talaga ni isa. Napatingin siya sa pinto nang may kumatok doon. Mabilis na lumapit siya roon at binuksan. Oh, Lily, aniya sa katrabaho. Wala pa rin si Gov. Himala yata at wala siya ngayon. Pakibigay pala nito sa kanya, Portia, sambit nito. Sige, wala rin kasi siyang sinabi na absent siya ngayon o may lakad. Unusual nga sagot niya rito. Pakisuyo na lang yan ha, salamat, anito at umalis na. Umupo na lamang siya sa table niya at tinapos ang kanyang trabaho. Bandang hapon at malapit na ring mag-uwian nang i-text niya si Geng. Baka kako ay may alam ito kung nasaan ang boss niya. Ilang sandali pa ay nagring ang kanyang cellphone at narinig ang boses nito. Portia, hindi ka ba na-inform ni boss na absent siya ngayon? Tanong nito. Hindi bakit may lakad ba siya? Yuzise niya rito. Wala, kahapon pa nga hindi bumababa Nilalagnat siya. Umuwi kahapon basang-basa sa ulan, wika nito. Ha, kaagad na nag-aalala naman siya rito. Kumusta na siya? Hindi ba siya pupunta sa hospital? Ito atin-atin lang ha, takot siya sa injection. Ayaw niya na nakakakita ng injection, sagot nito. Ha, puntahan mo na lang siya rito. Ayaw kumain Umiinom lang ng gamot pero walang kain-kain. Hindi naman pwede yun. Paano siya gagaling? Kung ang halik ko'y may power lang abay kahit lamutakin ko siya oras-oras walang problema sa kin, anito. Nakuha pa talagang magbiro. Sige na, pupunta ako riyan pagka-out ko aniya. Hala, so, kayo na? Tanong nito. Hindi deny niya. Sus, bye na, deny pa ani Geng. Umalis na rin siya at pumara na ng tricycle pagkalabas ng Kapitolyo. Nang makarating ay kaagad na pinapasok naman siya ng gwardya sa loob. Geng, tawag niya rito. Nasa kusina ako nagluluto, sagot nito. Kaagad na nilapitan naman niya ito at nagluluto ng arroz caldo. Ang bango naman, aniya. Parang siya tuloy ang nagutom. Pakainin mo si Theodore. Hinang-hina na yun. Tulog lang ng tulog walang laman ng tiyan, sambit nito. Dinalhan ko ng pagkain nagagalit pa, dagdag nito. Tumango naman siya at kinuha ang utility tray sa gilid saka inilagay roon ang gamot, tubig, at pagkain nito. Dinala na niya iyon paakyat at kumatok muna bago pumasok. Get out, Geng. I'm fine, mahinang sambit nito at umubo. Nilapitan naman ito ni Portia. Nakahiga ito at nakatalikod sa pintuan. Theodore, aniya rito. Hinawakan niya ang noo nito at sobrang init nga. Ang lamig pa ng paligid dahil sa aircon nitong nakaset na yata sa coldest temp. Kumuha siya ng extra na damit nito at hininaan na rin ang air conditioner nito. Pinunasan niya ang noo at leeg nito sa kamaingat na binihisan. Theodore, bibihisan kita ha, alam niya rito at mabilis na hinuberan ito. Hindi na siya nag-inarte pa kahit na napapatigil siya sa katawan nitong sobrang ganda. Alam niyang maling pagnasahan ito pero hindi mapigilan. Huminga siya ng malalim at nanginginig ang kamay na tinagal ang pagkakazipper ng suot nitong pantalon. Pikit matang hinubad niya iyon at pinasuot ng pijama nitong sobrang lambot ng mahigpit na pinigilan nito ang kanyang kamay. What are you doing? Anito at tila galit pa. Banibihisan kita, hindi kita minumolesta promise, sagot ng dalaga at napalunok. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ay bumangon ito at napangiti ng tipid nang makita ang dalaga. Portia, anito, why are you here? Baka mahawan kita, anito at napaubo pa. Inikutan naman niya ito ng mata at ainulalayan na makasandal sa headboard ng kama. Hindi ka raw kumakain sabi ni Geng. Paano ka gagaling yan? Hindi ka rin nagsabi na nagkasakit ka na pala, wika niya ento. I'm fine, sagot nito. Maligasgas ang boses nito kaya halatang halata na hindi talaga ito okay. Kumain ka muna, okay. Para naman magkalaman ang tiyan mo.
Hindi maganda na tubig at gamot lang ang laman, mahinang aniya rito. Kinuha ni Portia ang towel at pinunasan ulit ang noo nitong basang-basa ng pawis. Naawa siya sa mukha nito. Kinuha niya na rin ang lugaw at hinihipan niya muna iyon bago subuan ang binata. Ngumingiti naman ito sa kanya. Ang mga mata nito ay walang buhay. Dapat sinabihan mo ako kaagad kung hindi maganda ang pakiramdam mo. Hindi yung aabot ka pa sa ganito. Paano kung lumala pa to? Magka-pneumonia ka o ano? Ikaw lang din ang magsasuffer, aniya rito. Sorry, ayaw lang kitang abalahin, sagot nito. Sinubuan ito ni Portia hanggang sa maubos ng binata. Kaagad na ibinigay niya rin ang gamot nito at pinainom. You really care for me, ha? Anito? Oo naman, sagot niya at iniwas ang tingin dito. Natigilan siya nang maramdaman ang kamay nitong hinawakan ang kanyang dalan. Mula sa hinliliit hanggang sa nagkadaop na ang kanilang palad. Thank you, wika nito. Nakatitig lamang si Portia sa kanya at napatingin sa sahig. Magpahinga ka na, aniya ito. Stay with me, mahinang sambit nito. Ha, sinugod ng kaba ang kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay lalabas na iyon. Huwag kang umuwi, dito ka lang, wika nito. Please, dugtong pa ng binata. Huminga ito ng malalim at inayos na ang kanyang higaan. Hindi pwede, baka hanapin ako sa Min. Baka hanapin ako ng mga magulang ko, aniya at nang maayos na ay pinunasan niya ulit ang noo nito. Magpahinga ka na, tumango lamang ang binata at tumalikod na. Ingat ka sa pag-uwi mo. Magpahatid ka na sa driver ko, anito at napaubo ulit. Okay, aniya at tumalikod na. Kinuha niya ang pinagkainan nito at dinala sa kusina. Uuwi ka na, tanong ni Genggeng. Tumango naman siya. Pwede mo ba siyang samahan? Naaawa kasi ako sa batang yan eh. Kapag may sakit hinahanap ang mami niya. Noon may lola siya, ngayon wala na. Walang mag-aalaga. Ayaw naman yan magpaalaga sa akin. Pwede bang alagaan mo siya? Wika nito. Tatawag muna ako sa Min, aniya. Tumango naman ito at ngumiti. Umupo nga siya sa couch at tinawagan na ang tiya niya. Naiintindihan naman daw niya at siya na bahala magsabi sa papa niya. Kumain na muna sila ni Genggeng ng hapunan. Namit ko yung papa at stepmother niya, Geng, aniya rito. Ah, iyong stepmother na pangit. Anito, ha, pati ikaw ganyan din ang sasabihin. Wika ni Portia. Oo naman, pangit naman talaga iyon. Gumanda lang dahil sa pera ng daddy ni Theodore. Suki iyon ng plastic surgery. Baka nga pati bagang nuan aesthetic na, sagot nito. Natawa naman siya rito. Masama ba talaga iyon at parang walang may gusto sa kanya? Ubod ng sama, idagdag pa ang mga anak nuan na sobrang fulfilling. Akala mo mga first family kung umasta, anito. Kaya pala malayo ang loob niya sa kanila. Malayo talaga dahil ang mga Elizalde hindi iyan showy sa kayamanan nila. Pero ang babing yun halos gawing tato ang mga cards niya. Timang yata iyon at na-shock sa power ng pera kaya kung umasta akala mo mayaman ng mundo, ani Genggeng. Yung daddy ba niya aware na hindi maganda ang trato ng stepmom niya sa kanya? Hindi, dakilang pa-victim ang babaeng iyon. Nababaliktad si Theodore kaya nga hindi iyan nagpupunta roon. Mas okay iyan na siya lang mag-isa. Nung buhay pa ang lolo niyan duwan iyan umuwi. Ngayon wala na, ganyan na yan. Medyo umokay na nga at ngumingiti na noong dumating ka, anito at tila kinikilig pa. Huwag ka nga, saway niya ito. Oo nga, alam mo ba? Nung nakita ka niyan sa daan siya pa ang nagbuhat sa'yo pa uwi rito. Titig na titig at parang gusto ka ng lumunin. Akala ko nga monster si Booz, monster in bed pala role anito at ngumisi. Umayos ka nga, Geng, aniya rito. Oo nga, kaya nga hindi na ako nagtaka kung bakit gustong gusto ka niyan. Love at first sight siguro, anito. Napangiwi naman si Portia. Bakit? Hindi ka naniniwala riyan? Tanong nito. Siguro. Ay, oo nga pala, kumusta na iyong ex mo? Tanong nito. Bakit mo naman natanong? Kasi muntika na iyong sagasaan ni boss eh. Ano, hindi ba siya nabalan? Okay lang ba siya? Tanong nito. Ano, nako, buti nga magaling magpigil iyon dahil kung hindi abay bagbog sarado yun, anito. Ha, huwag naman ganoon, aniya. Ngumiti naman si Genggeng. Iyang amo ko, kapag in love masyadong possessive at protective. Kung ganoon may girlfriend na ba siya noon? Tanong niya nito. Tiningnan naman siya ni Genggeng tapos sa paligid.
Huwag mong sabihing sinabihan kita ha. Atin-atin lang to, saad nito. Oo nga, ano, may naging girlfriend na ba siya? Hindi lang girlfriend, ex-fiancé niya. Umalis at hindi na nagpakita nung araw ng kasal nila, sagot nito. Ha, ang sabi nagtampo kasi may prenuptial agreement sila bago ikasal. Hindi yun kagustuhan ni Theodore. Kagustuhan yun ng lola niya. Akala nitong pogi ay talagang mahal siya nung bruha. Kaso iniwanan siya, sumama sa iba, saad nito. Alam mo kung ano ang mas worst? Iniwanan na nga siya ilang buwan lang na diagnose ng stage 3 cancer si Madam. Ilang battles din bago sumuko ang katawan niya, layang boss ko dating masayahin at mapagbigay. Marunong magpahalaga at mapagmahal na tao. Kayang-kaya kanyang ipaglaban kahit saan, proud pang wika ni Geng Geng. Isipin mo halos nasa kanya na ang lahat. Ano pa ba ang pumipigil sa iyo para hindi siya jawin? Nagtikima na kayo kaya siguradong alam mo kung anong kargada meron siya. Ano, gusto mo bang maaga pa iyan sa iyo ng iba? Walang binatbat ang ex mo riyan. Kung sa payamanan naman ay mayaman yan. Mayamang mayaman. Maliban sa pagiging public servant ay may-ari iyan ng isang multi-billion company, paliwanag ni Geng Geng. Huwag mo kasing isipin na hindi kayo bagay dahil mayaman siya at mahirap ka. Kung nagmamatter siya sa ganyan edi sana hindi ka na pinag-aksayahan ng oras. Sa dami ng kilala niyan at sa laki ng impluensya kung gusto niya ng pera ay sana iyong mga anak na lang ng mga kasosyo niya no. Ilang beses na iyan nakatanggap ng arranged marriage proposal pero hindi tumanggap. Ikaw nga ang gusto, tanggapin mo na lang na mahiwaga iyang butas mo. Normal na gawin kang reyna niyan kapag naging mag-asawa kayo dahil iyon ang gusto niya. Alangan namang alilin ka niya sa dami ng pera niya. Hindi ko naman kailangan ng pera niya kung sakali. Pero sandali, alam mo na may nangyari na sa Min. Aniya nito. Natahimik naman ito at ninisihan siya. Parang ang daming alam nitong si Geng Geng. Hindi ko na trabaho na ipaliwanag ang bagay na yan. Basta yun na yun. Matutulog na ako at gabing-gabi na. Napasarap yata ang pakikipagchismisan ko sa'yo. Good night, pakidala na lang nitong gamot para makainom ulit mamaya si Gov. Geng, sandali lang, pigil niya rito. Hindi naman nakinig ang matanda at mabilis na pumasok sa kwarto nito. Medyo windang pa siya sa mga revelasyon nito. Kinuha niya na lang ang gamot at dinala na sa kwarto ni Theodore. Tiningnan niya ito at tahimik na natutulog. Kinuha niya ang towel at pinunasan ulit ang mukha nito. Kinuha niya ang thermometer at nakahinga ng maluwag nang bumaba na ang lagnat nito. Kawawa ka naman, sa akin hindi ka magiging kawawa kasi green flag ako. Pero kawawa ka sa isyo kapag pinatulan mo ako. Sa bagay, parang wala ka namang kinatatakutan kaya bahala na. Kung gusto mo talaga ako, edi fine. Maggastuhan tayong dalawa, wika niya at tumabi rito. Niyakap niya pa ito. Nagising naman ang binata nang maramdamang may mabigat na nakadantay sa kanya. Hinarap niya ito only to find Portia sleeping peacefully. Maingat na inayos niya ang posisyon nito at bumangon. Pinagpapuwisan siya. Ramdam niyang okay na ang kanyang pakiramdam at wala na rin ang lagnat niya. Pumunta na muna siya ng CR para mag-half bath gamit ang lukewarm water at nagbihis na muna siya saka tumabi ulit dito. Tumagilid siya at tinitigan ang mukha nito. He looked at her with adoration in his eyes. Napahawak siya sa dibdib niya nang maramdaman ang saya. Beautiful, anito, bumusangot ang dalaga at naalimpungatan. Gising ka na. Pupungas-pangas niyang saad at ilang sandali pa ay napamulagat. Mabilis na hinawakan nito ang kanyang noo at napahinga ng malalim. Mabuti naman at wala ka ng lagnat, anito. Thank you, wika ng binata. Hinila siya nito palapit sa kanya at tinitigan. Napalunok naman ang dalaga, tila nawala ang antok niya. Buhay na buhay siya ngayon. Hindi siya nakapagsalita nang biglang ay lapit ng binata ang labi nito sa kanya. Hinintay niya lang iyon na lamapat saka siya napapikit. Magaan lagi yun hanggang sa naglayo sila saglit. If you'll let me kiss you again, take it to mind that you'll be mine already. Hinding-hindi ka na mapupunta sa iba, seryosong wika nito. Napalunok naman si Portia. Bahala na, anang kanyang isip at siya na mismo ang nagkusang abutin ang labi nito. Gulat si Theodore subalit mabilis ding nakabawi. Nilaliman niya ang halik dito at sinabayan naman iyon ng dalaga. Walang pagpipigil at parehong nagmamadali. Parehong miss na miss ang isa't isa. Parehong habol ang hininga nang maglayo ang kanilang mga labi.
Ilang sandali pa ay nag-abot na naman at parehong nagmamadaling hinubad ang kani-kanilang mga saplot. Nagtinginan pa sila saglit at marubdob na naghalikan. Napahalinghing ang dalaga nang maramdaman ang magaspang at malaking kamay ng binatang humahaplos sa kanyang kahuberan. Kinabukasan ay nagising si Portia dahil sa tumatamang araw sa kanyang mata. Napaigik siya nang maramdam ang sakit ng kanyang katawan. Mukhang siya na naman ngayon ang magkakalagnat. Theodore, tawag niya rito subalit walang sumagot. Maingat na sumandal siya sa headboard at tiningnan ang sarili sa ilalim ng kumot. Napanganga siya at puno yun ng kiss marks. Good morning. Napanganga naman si Portia at nakakadistract ang binata. May dala itong pagkain habang half-naked. Mukhang bagong ligo rin ito. Hindi siya makapagsalita. I brought you breakfast, nakangiting wika nito. Iba nga siguro ang epekto ng kantot sa mga lalaki. Nagiging good mood at masipag. Puno ng kiss mark ang katawan ko, aniya rito. Napakamot naman ang binata sa batok niya. Sorry, nanggigil lang, sagot nito. Hindi naman makapaniwala ang dalaga at natigilan ng maamoy ang mabangong sabaw. Hinila niya ang kumot at itinabon sa kanyang katawan saka umupo. Pakiramdam ko sa dami ng sakit ng katawan ko ngayon ako naman ang lalagnatan. May plano kayatang lampuhin ako kagabi, aniya rito. Tumawa lamang ang binata, inis na napairap naman si Portia. Kahit anong inis niya ay nawawala siya sa kaguwapuhan ng kaharap niya. Ba't ba kasi napaka-perfect nito sa pisikal na apseto? May nakakatawa ba? Asak niya rito. Hinaplos naman nito ang kanyang mukha. I love you, anito. Hindi naman mekaimik si Portia. Parang may mga furry work sa itaas ng ulo niya. Ganoon ba ang epekto ng I love you? Masiyadong nagpapabaliw sa kanya. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Kumurap-kunap lang siya rito. Hey, are you okay? Tanong ng binata sa kanya. Mukhang nag-aala ito lalo na at bigla siyang nag-space out.